Kamusta mga boss? Welcome sa ating munting channel, Ang Kanta Kwento. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyo, mga kakwento. Kung di dahil sa inyo, wala ang Kanta Kwento YouTube channel. Nais ko ring sabihin na open na ang ating join button sa channel. Mag-join po kayo para ma-activate ninyo ang mga customized emoji natin at maging priority kayo sa mga bagong uploads. Check nyo po ang perks ng ating channel. Salamat sa suporta, mga kakwento. Ngayon nga, ilalahad ni BJ ang kaawa-awang sitwasyon nila dati at kung paano nila pinagsikapan ang kanilang kasikatan. Late na nga daw nila nalaman na pwedeng kumita sa Facebook. Nasa description ang mga link ng mga naunang kwento ng Sweet Notes Music. Maaari nyo po itong bisitahin. Ngayon bago tayo mag-start, mga kakwento, kung di pa po kayo nakasubscribe, ay hinihiling ko po ang inyong subscribe. Maraming salamat po. Pakinggan po natin si BJ. Ayun guys, so nalaman ko na mayroon palang income sa Facebook. Ano yan, 2019. Tapos, yun na, tinarbaho ko na siya guys. Almost 2 years. Or 2 years talaga yun, araw-araw po akong puyat. Araw-araw po akong nag-upload ng isang video. Hindi ko, walang absent yan, walang mintis. Kahit i-review nyo yung lahat ng mga uploads ko galing 2019 or 2020, 2021, 2022. Meron yun everyday. Yung mga upload namin sa page. Tinarbaho ko talaga yan siya guys. Kasi hindi naman siya talagang nakaka-stress. Kasi yung ginagawa ko is passionate naman ako. Nag-enjoy naman ako. So hindi naman siya talagang stress para sa akin. Talagang ini-enjoy ko na lang siya. Yung iba nga, hindi makapaniwala. Grabe, everyday ka nag-upload, Brad. Tapos paano mo yung ginagawa? Yung ginagawa ko, ini-enjoy ko lang siya. Tapos yun na guys. Dahil hindi kami always sa fish caught, ginawa namin noon that time, sa bahay kami nagla-live ni Charlotte. Nagka-idea ako na dapat meron akong workstation. Kaya yun, kahit wala akong pera, pandemic, pinapagawa ko yung kahit pakunti-kunti lang yung pag may tondo, continue naman sa trabaho yung mga panday. Yung studio ko ngayon, kwarto yan dati nila Charlotte. Kwarto yan sa bahay nila Charlotte na hindi siya natapos. So, talagang nagpaalam din ako sa kanila mama at saka papa ni Charlotte na kung pwede ko siyang gawing studio. Kahit ako na ako nagagastos lahat. So, ayun nga guys. So, tinatrabaho na yung studio namin. Sobra kaming na-excite kasi gusto namin matapos na talaga siya. Kasi gusto namin mag-live. Habang hindi pa siya natatapos matapos yung studio, sa kwarto kami nagla-live. Yan, since hindi pa natatapos yung studio na pinapagawa ko kasi wala nga pera. Hindi pa naman siya talagang malakas yung namin. Yung first namin sahod, yung 30,000 sa Facebook, yun yung ginamit ko. Hindi naman lahat, pero doon ako kumuha ng budget para maumpisahan yung studio namin. 30,000 lang yan. So, sobra akong grab. Hindi ako makapaniwala na grabe si Lord. Doon niya pala kami dadalhin, kaya pinauwi niya kami galing China, di ba? Dito pala talaga sa Pilipinas yung namin, yung source of income namin. Kaya ayun, nagla-live na kami guys. So, lumulobo na yung namin, yung followers tumaakit na. Pwede change topic po, chismisan. Shoutout Sir Sandro, di mo ko chismoso. Sir Trev, shoutout sa Caring Hands. So ayun guys, salang lumalago na yung namin, yung Facebook followers namin. Sobrang nagaganahan na kami at saka sobrang blessed talaga kami kasi hindi namin inakala na aabot kami sa 100,000. Pag aabot namin sa 100,000, Ma'am Ann, pumasok na si Stars. Hindi pa ganun ka ang Stars dati, ang Facebook dati. Hindi pa ganun ka, so yung si Facebook pa yung umahawak sa app. Hindi pa ganun ka strict sa requirements.
Ngayon si Meta na marami ng requirements, marami ng kailangan i-accomplish. Yung sa amin hindi namin talagang in-applyan yung stars. Kusa siyang nag-suggest si Facebook na you can now set up your stars payment. Yung umabot na kami ng 100,000 pataas. Sabi ko lang, may stars pa. Hindi ko pa alam dati na yung stars is converted yun as dollars kapag may nagsasend sa'yo. Yun, sobra kaming na-overwhelm. Inaraw-araw namin siyang ginagawa. Nag-enjoy kami. Tas yun, nakilala namin yung mga, binigyan kami ng mga followers ng mga gaming chair, Sir Arvin Montellano, sila Mami Bess, shoutout po sa inyo lahat, mga Mami CL, si Raulers, sa lahat ng mga kuha namin, mga supporters namin since day one, na talagang tawag dito, sumusuporta sa amin. Ayun, marami na kaming followers guys. At saka dumating yung time na marami na nag-invite sa amin sa labas. Diba, yung dati yung kwento ko, walang nag-invite kasi nasa mga bar lang kami. Yun nga, may nakakakilala na sa amin pag lumalabas kami. So, yun, tinatry na kaming i-hire sa mga private event like birthday, wedding, or any occasion sa Jensen. Within Jensen lang. Speaking of Sir Sandro, andyan siya. Di ba yung nasa fish court ako, puro mga air supply, mga opium, pero ayan, tapos sobrang kawawa pa nung namin guys, nung setup namin kasi yung sound system namin guys is, nako Diyos ko, sobrang liit lang yung built-in lang ng mga speaker sa venue na luma pa. Tapos meron lang isang soundbox na sa sahig namin na talagang pagka-birthday niya na yan, hindi ko alam na. Kasi yung trip ko nito, hindi ako nagla-live na. Gusto ko na lang i-record yung mga gigs namin. Kasi yun nga yung strategy ko. Split ko siya sa audio editor. Tapos i-upload ko siya. Tapos, di ko inakala na pagka-post ko nitong problema ni Freddy Aguilar, ang daming nanood. Tapos sabi nila, ang galing mo naman, parang si Freddy Aguilar talaga yung kumakanta. Tapos hindi ko nakala na doon magsa-start. Marami na kaming Freddy Aguilar na gustuhan nila, at saka mag-upload ako ng mga Freddy Aguilar, nagbabiral na siya guys. Kasi bagay daw sa boses ko. Bagay daw. Kung hindi nyo na tatanong itong problema na song, isa sa pinakauna kung pinakamabilis na 2 days ata 3 million, or 1 day 1.5, something like that. Sobrang bilis ng, sabi ko, grabe ang hatak ng Freddy Aguilar na song sa amin. So yun, pinatuloy-tuloy ko na lang din siya. Yun, yung Freddy Aguilar na mga song, tinuloy-tuloy ko na siya, pinupload. Hanggang sa ayun, lumubo ka ang mga followers namin guys. At saka ano pa ba yung hindi ko nakwento? Napansin ko din na, di ba yun, wala pa kaming YouTube. Napansin ko din na meron nang nag-create sa YouTube na mga dami account na Sweet Notes Music. Kaya sabi ko sino kaya yung gumawa nito? Ba't Sweet Notes Music to? Doon ko na siya ginawa na na dapat meron kaming Facebook ay YouTube channel para hindi pupunta sa iba yung mga yung channel namin sa YouTube. Kaya ginawa ko siya sa YouTube na gumawa ko ng Sweet Notes Music Official, tapos pina-verify ko para malaman ng mga followers na ito yung legit namin na page. Kaya nga hanggang ngayon yung upload ko dito consistent pa rin. Kaya ayun guys, dire-diretso lang yung yung upload ko hanggang umabot tayo sa 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000 hanggang nag 1 million tayo. Tapos lumubo yung mga ka-Sweet Notes namin hanggang yung mga iba hindi ko nakikita, yung iba rin, yung mga bago na naman nagsusupport, may bago na naman kami nakikilala. Pero meron talaga tayong mga ka-Sweet Notes na hanggang simula noon hanggang ngayon hindi talaga nawawala. Hindi ko alam kung ano nangyari sa iba. Siguro na na busy lang sa mga buhay-buhay. Pero
Sobrang thankful po kami sa lahat po ng mga ka-sweet notes namin na patuloy na sumusuporta. Sa isang pangarap ay dapat may kalakip na pagsisikap. Ang mag-asawang BJ at Charlotte ay hindi nawala ng pag-asa sa kabila ng mga problemang pinagdaanan. Kahit ano pam ang hirap ng sitwasyon, huwag magpapadala sa negatibong emosyon. Lagi lamang magdasal at maging positibo sa mga hakbang na gagawin. Kung na-inspire kayo sa Sweet Notes Music, baka pwede ko nang hingiin ang inyong subscribe bilang suporta sa ating munting channel. Maraming salamat, mga kakwento, sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng ating video. Muli, ito ang Kanta Kwento. Diamonds and pearls, dedicated girls around the world. Hey, umulan na naman, here we go. Umulan na naman, here we go. Say ho, say, everybody say, sing it louder, come on. Carry on my say, I can hear you. Consider my peeps, you are to me. Say, one more time. Carry on my angel, you're my darling.